Ayan, ayan. Ayan mga kaibon ha. Meron pa ring misteryong bumabalot ha. Sa picture na ito. Na parang mukha talagang Rosicolis na white bulls na no? Alps 1 na white bulls. Eh, anong misteryong bumabalot dito ha? Ito po kasi. Ito ay, ito. Ito pa. Ayan. Oh. Diba? Ang ganda naman. White bulls na Rosicolis ang datingan no? May misteryong bumabalot eh. Kasi naman, kay Carlos Miguel po ito. Itong picture na to, pinadala to ni Herbert Bagsit. Naalala niya kasi, nahagilap niya. Kay Carlos Miguel nga po ito. Tingnan po uli natin ha. White Bulls na Rosé ang datingan ha. Misteryoso na dating kasi nako, mukha yatang yung hindi na active yung account ni Carlos Miguel, so hindi mahagilap ni Herbert. Sinubukan ko ring i-message kanina lang umaga, nakalagay unavailable sa Messenger. After a while, dahil kailangan na nating malaman kung anong mga materyales ginamit dito. Malay ba natin, baka may dark-eyed clear na nga. Yung napag-usapan natin sa nakaraang vlog, baka may dark-eyed clear na sa Rosicolis. Tinawagan ko dahil nga hindi makagilap din sa Messenger si Carlos Miguel, yung kaibon natin, alam ko taga Batangas. Wala pa rin, parang naka-off yung phone o hindi na talaga siya active sa Messenger. So, twice kong sinubukan tawagan. So hindi natin mahagilap no. Sayang naman. Sayang kung baka may sagot na siya. May dark eye clear na pala kaya nga napag-usapan 'yon. Yung pala yung napag-usapan namin ni Professor Rupert Rupert Bernabe. Naintriga din siya. Sabi niya sayang kung hindi ito ma-record, madodocument ng maayos para maipadala sa Ornithogenetics na website na minamanage ni Dirk Van den Abil. Doon po sa mga hindi pa nakakalam, ito pong website na to, itong Ornithogenetics, payat maya po naglalabas ng update, mga article si Dirk o yung mga scientific studies na nilalabas ng mga kagrupo niyang, mga geneticists, nilalabas niya lahat doon sa website na Ornithogenetics. Siya din po, katulungan ng website na yun at ng ibang mga geneticists, nire-recognize po niya kung talaga bang nag-i-exist na ang isang mutation sa isang species. Malay natin nga, baka may dark-eyed clear na dito sa Rosicolis. Paano niya yun ma-recognize? Pagka po binanggit sa atin ni Carlos Miguel, kaya nga gustong-gusto natin siya mahagilap, na ang kanya nagamit is mukha talagang dark-eyed clear. Papakita niya ito magulang. Documented ngayon yan, ano yung mga parisan niya, ano yung mga clutch na lumabas. At hopefully, ma-verify naman yan o ma-duplicate ng ibang breeder kasi hindi rin lang basta-basta naman po si Dirk at ang mga scientist na aasa sa isang breeder po lamang. As much as possible dapat na-verify. O kaya kahit isang breeder, yung clutch na yon nagawa niya ng ilang beses at may mga kapakapatid, ganun din. So bali 3 parisan na nagbubo ganun. Kahit isa siyang breeder, kung 2-3 parisan na consistent na lumalabas, mare-recognize po. Di ba? Ang gandang pakinggan, na-recognize sa Pilipinas. Ito. Kaya nga lang, may misteryo nga dahil nga hindi natin alam. Nanguhula tayo lahat. ano kaya itong ginamit na materyales? Hindi na ako nakatiis. Nagtanong na ako. Kaya lang, yung bolang kristal natin na gusto kong pagtanungan, mga may nagnakaw Hindi ko mahagilap. Ninakaw daw Eto na, dito na lang ako kay Madam Auring magtatanong sa misteryo nitong dark-eyed clear. Dali. Ayan Madam Auring, matulungan mo nga kami. Baka matulungan mo kami. Ayan nasa bolang kristal mo na ayan albino yata yan, tsaka dark-eyed clear mabanggit mo sa amin. Ano bang ginamit kaya ni Carlos Miguel na materyales? Magsalita ka naman. Teka. Parang bumubulong Teka. Ano ka mo? Parang may binulong tingin ko, yung binulong niya, narinig ko, sabi niya, parang may pangalan, sabi niya, si Rupert, mukhang merong gustong sabihin. Ganun ba? Teka, titignan ko nga kung ano sinasabi nitong si Rupert daw. Saan na ba yun? Ito. Ayun. Ito yung usapan namin ni Rupert. Ito yata siguro sinasabi ni Madam Auring. Ayan
O yan o. O yan, Rupert Bernabe. Makikita niyo naman. Ayan, Rupert Bernabe. Tapos ito yung sinabi ni Rupert kung mababasa nyo. Sabi niya, ang tanong, bakit naging puti kaya? Gusto ko malaman kung anong edad. Baka kaya turquoise pallid dilute phenotype? Ayun naman. So ang sabi ni ito, ang ginagawa na po namin ni Rupert, no. Hindi po muna namin ina-assume. Okay, ulitin namin ha. Ang ginagawa po namin ni Rupert, hindi po muna namin ina-assume na malamang dark-eyed clear na yung nagamit na materyales. Okay? So bakit ayaw muna namin i-assume na yun, na dark-eyed clear na sa rosicolis na lumabas? Ayaw namin i-assume dahil baka at kalabaw, baka maipaliwanag na yung phenotype na yun o yung hitsura ng mga ibon na yun ni Carlos Miguel magagawa sa kombinasyon. Kombinasyon ng mga base or single mutation. So yun muna, kasi kung magagawa ng ganun yun, baka naman hindi dark-eyed clear na lumabas. Kasi kaya palang, may mga kombinasyon pala na naghihitsurang dark at white bulls. O dark-eyed clear, parang dark-eyed clear blue. Okay, yung may asterisk na blue Okay, so, na-imagine ni ano ba yung itsurang turquoise pallid dilute, di ba? Yun yung naisip ni Rupert, natanong natin kay Madam Auring di tingnan natin. Ito. Ayun naman. Ayan, Ito po, siguro alam na to ng marami, pero ito wala ako kagad mahagilap, no. Ito na lang sa maaasahang libro ni Dirk Van den Abil. Ayan po ang itsurang dilute. Okay? Rosicolis dilute green. Green pa tawag niya, pero 'di ba manilaw-nilaw na? Bakit ano po ang description dito ni Dirk? 'Di ba? Ang sinasabi niya, almost 80 to 90% ng melanin natanggal. Ulitin natin Tingnan niyo mabuti manilaw-nilaw na itong dilute. Dilute sa rosicolis. Almost 80 to 90% nawala o natanggal ang melanin. Ganun ang galawan ng dilute. Almost 80 to 90% ng melanin tinatanggal niya. So medyo malilaw-nilaw na. So ngayon, sabi niya, baka pwede rin kombinasyon ng dilute pallid. Ganun din ang pallid kasi almost 50% ng melanin tinatanggal. At yung turquoise naman. Ano naman ang turquoise? Ang papel naman ng turquoise, di ba? Tatanggalin niya yung cytosine ng almost 80 to 90% din. So kulang-kulang dun sa galawan to ng mutation, pag nabalikan nyo po, mga kaibon, mga bagong followers natin, pag nabalikan nyo, dalawa lang naman ang basic talagang matatandaan nyo sa pagtanggal ng mga pigment, Alam to nung mga yung matagal nang sumusubaybay. Cytosine, pigment, red, yellow, orange, pink, tinatanggal yan ng blue. Pag may blue, tanggal dapat yung mga color na yun, red, yellow, orange, pink. Pag may ino naman, ino-gene, tinatanggal niya melanin. Ayun naman, black, brown, gray. Di ba ang melanin, black, brown, gray? Tatanggalin niya yun ng ino-gene. Okay? So, nilalaro ngayon to ni Rupert, 'di ba? Kaya sabi niya, ito kaya ang kalalabasan? Ito. Bago ang lahat, papasalamat muna tayo. Abay, yung consistent star sender po natin, si Jamini Avery. Maraming may consistent star sender, pero latest siya yung nagpadala ng 10 stars. Gusto ko lang din ipagmalaki, Jamini Avery, Ito, pagmamalaki natin ng mga ibon niya. Aqua Opa Pale Fallow, Aqua B2 Opa Pale Fallow. Ganda naman. Ayun naman, Ito, ang tingin niya, Deck Opa, yellow face or orange face. Di ba? Wow naman. Tingnan ng... yun, nakatingin, parang sinasabing, ano, ha? Ayun, ang kanyang mga future breeder, di ba? Jamini Avery. Ito pa isa, Ayun, salamat. Kaya Jamini Avery, consistent star sender natin yun. Marami pang ibang mga star sender, babanggitin lang din natin sa sunod. Okay. So ngayon, ano sinasabi natin? Baka magmukhang white bulls yung dilute turquoise. Di ba? Ang turquoise, tinatanggal niya ang cytosine ng 80 to 90%. So lalabas yun na medyo maputi-puti na talaga. Pero mararamdaman pa rin natin yung pagkadilaw. May lalabas pa rin pagkadilaw kasi ito, kunwari, itong dilute na to. Yung sinasabi, yung sinasabi ni So matatanggal niyan 80 to 90% lang ng turquoise. Di ba? So ngayon, medyo halata pa rin yung parang beige na pagkaputi. Medyo may konting beige pa. So hindi puting-puti. So pero itong kay
Kaya ano, tingin ko blue ang nagamit eh. Itong kay, yung kanina pinakita natin, na yung kay Carlos Miguel nga. Wait lang tayo ha. Ayun. Ayun, di ba? Ang ganda naman. Oh. Eto, puting-puti na itong dalawa eh. Oh. Hindi kaya blue na ang nagamit nito? Yung, hindi yung true blue pero di ba may blue na lumalabas? Oh, ayan. Hindi kaya yan blue? Blue dilute kaya? Na phenotype? Meron din ako nahagila bukod dun sa nabanggit ni Rupert. Ito naman. Tingnan nating mabuti. Sa tingin ko naman, ito, opinion ko din to. Hindi kaya yung kombinasyon nung kay Carlos Miguel na mala white bulls na Rosicolis, pwedeng kombinasyon ng recessive pied at saka yung tinatawag nating blue. Pero alam natin, no, parang hindi siya, ngayon temporary blue lang ang tawag ni Dirk kasi nga, pag back-to-back blue, ulitin na naman natin, naglalabas-labas pa rin ng mala turquoise. Kaya hindi niya masabing talagang blue talaga. Kasi hindi consistent yung nilalabas na anak eh. Malamang natin, baka yung nilabas na anak, di mala blue din. Naikasa yun. Naikasa dito sa recessive pied. Tingnan natin mabuting recessive pied sa libro pa rin ni Dirk. Yun. O di ba medyo madilaw-dilaw na talaga? Halos wala na pero may patsi-patsing maliliit. Ewan ko kung mapapansin nyo. Ayun may patsi-patsing maliit. May rampa. Kita nyo rampa. May patsi-patsing maliit, may rampa. Okay, linaw, di ba? Recessive pied. Okay, kung ikukumbina mo yan sa blue, gagawa ka ng kombinasyong recessive pied tsaka blue Rosicolis, yung temporary blue sa Rosicolis na ulit-ulit natin. Ayan, hindi kaya magmukha ng, kasi tatanggalin niya ng hindi kaya magmukha na talagang white bulls, recessive pied. Ngayon may rampa lalabas to. Di ba? Lalabas. Paano tatanggalin yung rampa? Di ba palasak na ang opaline din sa Rosicolis? Hindi kaya yung kay Carlos Miguel na mala white bulls, hindi kaya recessive pied opaline blue o yung temporary blue, kombinasyon pala ng tatlong single or base mutation. Ulitin natin recessive pied opaline tsaka temporary blue. Hindi kaya magmukhang white bulls na yun? Kasi matatanggal halos yung rampa ng opaline Tapos kikinis lahat yan. Kaya medyo makinis tingnan yung yung tingnan itong ayun. Diba ang kinis ayan Tingnan natin uling mabuti ang kinis, diba? Ayan. Hindi kaya recessive pied opaline temporary blue ang kombinasyon. Kailangan siguro na bago natin tapusin nilaro-laro po natin yung galawan ng mutation. Sabi ko kanina, hindi kagad natin i-assume na dark-eyed clear na kagad yung lumabas sa Rosicolis. Kung maipapaliwanag naman ito ng kombinasyon ng mga mutation, baka yun lang naman, di ba? So napakaganda kung talagang dark-eyed clear na pala yun. Yun nga, kung magagawa pala ng iba't ibang single mutation yun o base mutation, di may paliwanag na iba. Pero misteryo pa rin kasi hindi nga natin mahagilap si Carlos Miguel so far. Medyo busy siguro or yung account niya hindi na active. Sana naman baka may mga nakakakilala o malapit kay Carlos Miguel. Pakitulungan niyo po tayo at para rin to sa industriya ng pag-iibon sa Pinas. Bago natin tapusin, kailangan hingi tayo ng advice para malaman once and for all kung ano ba talaga yung mala white bulls ni Dali. Oy, tulungan mo nga kami. Sa susunod, baka may sagot ka na, Madam Auring Kung ano bang ng misteryong bumabalot dun sa mala white bulls na ibon ni Carlos Miguel. Okay. Kayo po, baka po meron kayong mga naiisip na galawan ng mutation, kombinasyon na maaring maging mala white bulls yung itsura o phenotype. Comment nyo lang kaagad. Mag-react po kayo. Ayun, salamat po. Papasalamat kami dalawa ni Rupert. Hasta la vista!